who is the most influential person in your life and how did they impact you? Albert Einstein, Simon Cowell, Bamboo, Michael Learns to Rock, ABBA, Michael Jackson. Generic na sagot to. Medyo quirky na sagot din to. Simon Kasi Cowell, Sheldon. Steve Jobs. I mean, sige, sasabihin na iba, Apple fanboy. Pero personality niya kasi, kung alam mong tama yung ginagawa mo, keep going. Regardless kung may magalit sa'yo, gano'n. Kasi at the end of the day, magpe-pay off kung ano yung ginagawa mo or sinasabi mo. Kasi yung mga galit sa'yo, wala na magagawa dyan, galit sa'yo yun. Gusto ka niya mag-fail. Gusto ka niyan magkamali. Yun yung hinintay nila. Oo, kasi may mga personal reasons naman niya kung bakit ayaw nila sa'yo. Nasagasaan mo yung gusto nila, nasagasaan mo yung agenda nila, nasagasaan mo yung personalities and principles nila. Pero, kung ikaw, sa sarili mo, alam mo yung ginagawa mo ay tama. May isang quote din dyan si Winston Churchill. Kilala mo si Winston Churchill. If you're going through hell, keep going. Al-Hydra. As long as alam mo sa sarili mong tama yung ginagawa mo, tuloy mo lang kahit maraming galit sa'yo. Yes. Pero, Pero. pero kung duda ka sa ginagawa mo na baka mali ang ginagawa mo, wag mo na ituloy, utang na lang. Magkaroon ka naman ng self-awareness. Yun naman. Kasi, yun yung kulang sa ibang tao na alam nila sa sarili nilang tama yung ginagawa nila. Pero wala silang self-awareness. Tama eh. Hindi niya alam. Alam nila sa sarili nilang tama yan, so tinutuloy nila. Pero, makinig ka rin sa perspective ng iba. Makinig. Hindi sundin, hindi i-disregard. Makinig. Kasi pag hindi mo pinakakinggan yun, dinisregard mo. Pero kung sinunod mo naman, blindly, hindi mo chinek muna sa sarili mo, binalidate sa sarili mo kung tama ba yung feedback nila. Basically, cornered ka pa rin. Matuto ang nasa gitna ka. Balansein mo. Pwede kang makinig, pero hindi mo susundin outright. Pero, syempre, dun sa tao nagpapayo kunwari sa'yo or sa tao nagpe-feedback sa'yo, sabihin mo kung bakit hindi. Tapos, meron din naman na, syempre, kung alam mong mali din naman sila, keep going yan. Ayun, doon ka nga magkakaroon dapat ng self-awareness. Sabi niya. Steve Jobs, ang kwento ni Steve Jobs, maraming galit sa kanya kasi as boss ng kumpanya, Impact. masyado siyang tyrannical, masyado siyang diktador. Steve Jobs? Oo. Maraming galit sa kanya. Kasi nga, lagi siyang nagdidikta kung ano yung gusto niya, ano yung hindi niya gusto. So, kunwari, ikaw, boss mo, si Steve Jobs, may ginawa ka sa tingin mo na maganda, pero sa kanya, pangit. So, magkakaroon kayo ng conflict, boss saka associate. And then, at the same time, hindi mo na-recognize kung bakit ayaw niya nun. Okay. So, at the end, may kaaway mo yung boss mo, may galit ka dun sa boss mo. Pero hindi mo na-recognize bakit nga ba siya nagagalit or ba't nga ba niya ayaw yung idea mo in the first place. Kasi si Steve Jobs, kahit kupal siya, personally, may vision siya. May vision siya na, kunwari, yung sa pag-develop ng iPhone, nagagalit yung iba nun sa research team nila, bakit walang keypad ang iPhone? Nasa panahon nun, puro keypad ang cellphone. Hindi nila maintindihan yung vision ng tao. Hindi nila maintindihan na, uso ngayon yung BlackBerry na ang daming button dun sa cellphone. Score. Pero ang utak kasi ni Steve Jobs nun, ang isip ni Steve Jobs nun, na hindi mo nga mababago yung button. Kasi pag ginawa mo na yung button sa phone, yun na yun eh. Saan naman nagawa dun? What if ilagay mo yung button sa loob ng screen? Ganun lang kasimple. Nagkaroon ng anong tawag ng diskumpiyansa? Yung kabaliktaran ng kumpiyansa. Ayun, mas kumpiyansa. Ayun nga. Doon sa company na Kumpiyansa nated. baka mali yung iniisip ng boss ko. Baka mali yung vision niya. Kasi pinapagawa mo ang cellphone tapos walang button. Novelty sa panahon nun na walang button ang cellphone mo. Na first time na magkakaroon ng full touchscreen. I mean, marami naman ng touchscreen na cellphone nun pero hindi kasing polished yung execution sa iPhone. So, yung personality ni Steve Jobs, tayo na tanggalin niya yung taong yan. Tayo na alisin niya yung tao yan sa team ko. Hindi ko kailangan ng ganyan na backwards mag-isip. Kirang talaga. So, marami siyang inalis nun. Marami siya tinanggal nun. Tinira niya lang yung naniniwala dun sa vision niya. Tapos, yung mga naniniwala sa vision niya, yun yung team na bumuo ng iPhone. Asa ng iPhone yun. Regardless kung boss ka o staff ka, associate ka o boss ka, i-weigh in mo lagi yung opinion ng mga tao sa paligid mo. Kunin mo kung ano yung magandang idea dun sa idea niya. Alisin mo ano yung pangit na idea sa idea niya. Kung majority nung percentage nung idea niya ay tama, tulungan mo. Mamaya maka-hit pa kayo ng jackpot.
makapagpabago pa ng buhay mo. Wow. Kasi kung puro ka lagi kontra, box in ka lang dun sa group na meron ka sana. Hindi pala box in. Box out ka. So, i-appreciate mo na may mga tao nagpi-feedback sa'yo. Ganun. Yes. Pero at the same time, matuto ka rin, magkaroon ka ng self-awareness sa sarili mong ideas. Ganun. Share mo lang din. Collaborate.